What's up mga kabayan? Kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay sa ating lahat mga kabayan. Panibagong araw na naman. Panibago namang makabalbalan ng ibang kampong ang tipag-uusapan mga kabayan. And of course, wala nang intro ba? You already know who this is. Si Sir Ivan na naman mga kabayan. Mag-iingay sa inyong mga cellphone at inyong mga TV. Siyempre si Sir Ivan mga kabayan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube. Pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, I'm hoping na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron tayong very energetic na aura. Asar rin po mga kabayan na hindi niyo kalimutan ang mag-pray ngayong araw. 1 minute lang po. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon kay Lord Jesus Christ na ngayong araw ay gumising pa tayo at magpasalamat din po tayo sa mga blessings nating na-receive araw-araw at mga blessings na hindi natin nakikita. Okay? So please, don't forget to pray always, every day. At before na mag-start mga kabayan, well, siyempre, alam niyo na po na kung saan i-check mo natin dito kung sino po yung nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At dito sa ating lista mga kabayan, ang nanguna po ay si Robel Ferrer Official, nandiyan po si Ma'am Shane Sibal, May De La Cruz, Mariam Bidasiplon, and Ma'am Army Lagaso. Pasalamatan po natin ating mga channel members na sila si Beloved Ryan, nandiyan po si Samuel Membrado, Posong Inami, Cosmo Defender, Fiz Calante, Rasete Rowell, Biabi Bar, and Mel Grace Holmes. Hi to Ma'am Jane Yoshimura na nandyan sa Japan. Also kasama rin po natin si Virgilio Villanueva, Mama Iti Baisa, Trixie Velia, Purificacion Anchieta. Nandyan rin po si Florifi Gumapak, Barkadahan Forever FM, Tagalog Nak TV. Nandyan rin po si Juicy Buhain from England. Hi to Mama Relen de los Santos, Emi Sarino, Angelita Sanger, Marilo Ferte, Emily Timaho, Romeo Pentino, and Marwan Ojo. Okay, so isa po sa ating pag-uusapan ng araw mga kabayan, ito po maraming nawindang na mga DBS at saka sumabog talaga na balita mga kabayan kasi nga si PBBM, abay simple lang pong bumanat, simple lang po na rumiswag mga kabayan dahil nga dito sa mga painira po na mga DBS, na mga anti-Marcos, inaapakan nila yung pagkatao po ng mga Marcos at saka si BBM at sinisiraan nila yung Marcos administration. Alam niyo ba, kahit po si BBM na hindi po yan magmura, wala yang binibitawan po ng mga masama na mga salita, meron siyang birada makabayan. Yes, bumanat na po. Ano yan Sir Ivan? Kasi nga, meron pong tinanggal sa pwesto yung Alipores noon ni FPRD makabayan. Yes, tinanggal sa pwesto. Maraming ang nawinda ngayon ng mga DBS vlogger makabayan. Kinuha po si BBM kasi nga isa po sa mga tauhan noon, mga bata-bata po ni FPRD, tinanggal po ni BBM sa pwesto. And of course, meron pong nangyari sa DepEd. Ano yan Sir Ivan? Kasi nga kung maalala ho natin, si BP Sara makabayan, meron siyang naaprubahan, I think that is last year yata, tungkol ito sa isang DO or Department Order na hindi po yan nagustuhan ng mga teachers makabayan. So yung mga teachers, meron silang gagawin dito na hindi talaga magustuhan po ni BP Sara, pati po ang kanyang mga tauhan makabayan or yung mga undersecretary. Kasi nga kapag mangyayari itong mass resignation, kasi meron silang plano makabayan, yes, meron ng plano ngayon yung mga teachers, yung mga admin officers na mag-mass resignation sila. Bakit? Kasi po dito sa mangyayari sa inaprobahan na po ni BP Sara makabayan. Kung ano yan, pag-usapan natin yan mamaya. And of course, pag-usapan rin po natin. Kasi nga, di ba alam ho natin na this coming February 25 na doon po sa Cebu City makabayan, magkakaroon po dito ng part 2 na pagmumura rally ng mga Duterte doon po sa Cebu City makabayan. At yan po ibinalita siyempre na di ba ni Jay Sunsa. And after Jay Sunsa, ibinalita rin po yan ni Sasot at saka ng mga DBS vlogger nang hihikayat sila makabayan. And I'm not sure kung pupunta ba doon sila si Badong. Pero babalikan na po natin itong post po ni Jay Sunsa makabayan na kung saan this is 3 days ago, sabi niya na Cebu Prayer Rally, February 25, 2024, that is Sunday, in front
front of the City Hall sa Plaza sa Katauhan, mga kababayan. Hakbang ng maisog. So ang ibig sabihin yan, step of the brave. Step of the brave, maisog na, mga kababayan? Or brave ba talaga? Or matatapang ba yung mga Duterte? I think not. Takot nga sa ICC. Sa ICC, takot sa mga kababayan. At saka sabihin na ito, step of the grave daw. Well, hindi naman yan prayer rally. That is pagmumura talaga, rally. At saka pangalipusta, rally. Katulad po yan sa gagawin doon sa Davao City, mga kababayan. Bakit? Kasi nga yung magiging admin dyan or magiging organizer dyan, the same pa rin po kung sino yung nag-organize doon sa Davao City ang kanilang pagmumura na rally, mga kababayan. So expected din natin na kung anong mangyayari doon sa Davao City, yan pa rin po ang mangyayari dyan sa Cebu City, mga kababayan. Pagmumura pa rin po at saka pangalipusta dito, paninira pa rin po sa ating Pangulo at saka sa gobyerno po ni PBBM. Expected na ho natin yan. So ngayon, marami kasing nagtatanong, ano yan, Sir Ivan? Paano daw nabigyan ito ng permit yung rally po ng mga Duterte, mga kababayan dyan sa Cebu City? Kinuntak ba nila si Gov. Gwen Garcia? Well, I think na, mga kababayan, kasi nga napag-alaman ko dito, at saka alam nyo ba, kinontak ko yung kaibigan ko dyan sa Cebu City, yung meron pong alam dito, siyempre mga DDS rin po sila, mga kababayan. So ayon sa kanila, sa aking kaibigan po, na hindi po si Gov. Gwen ang kanilang kinontak, at saka hindi po pwede si Gov. Gwen po ang mabigay po ng permit dyan sa gagawin po na rally sa Cebu City, mga kababayan, hindi po, kundi isang mayor. So tingnan natin kung sino nga pala yung mayor dyan, mga kababayan. So of course, alam ko po, kasi nga si Sir Ivan ay taga Cebu rin po ako. So alam ko na si Mayor Mike Rama ang nakaupo ngayon bilang mayor dyan sa Cebu, mga kababayan. Ngayon ko lang napansin na ito pa lang si Mayor Mike Rama kung bakit pala nabigyan kaagad ng walang pag-alintala, binigyan kaagad ng permit ito pong organizer po ng prayer rally daw ng mga Duterte dyan sa Cebu City, dahil po si Mike Rama ay isang PDP laban, mga kababayan. May nakita ako sa mga vlogger na mga DBS na ang iba rin po, mga kababayan, mga taga Cebu City na mga vlogger, kinausap sila ni FPRD. So ayon ko lang i-play ito, mga kababayan. Anyways, parang video call lang po ang ginawa ni FPRD at meron siyang sinabi doon sa mga vlogger po na taga Cebu City na expected natin magpupunta doon sa prayer rally na gagawin po ni FPRD. So doon po sa live collaboration po na ginawa ni FPRD sa mga vlogger po ng taga Cebu City, mga kababayan, meron kasing nasabi doon si FPRD na kung saan feeling ko, mga kababayan, parang ito po yung mga pinaka-famous na line or wordings na ginagamit ng mga trapo. Ayun, Sir Ivan, kasi sabi niya, handa ko magkipagpatayan, handa ko mamatay para sa taong bayan as long as nasa likod lang daw ang kanya mga supporters, mga kababayan. Tingnan nyo yung linyahan na yan, handa makipagpatayan. Di ba? Very common talaga yan doon po sa mga trapo ng mga politiko, mga kababayan. Handa makipagpatayan, pero tingnan nyo, takot na takot sa ICC. So anyways, mga kababayan, parang meron siyang gustong i-provoke dito na gusto niyang magalit po ang taong bayan kay PBBM, pati po sa ating gobyerno, mga kababayan. Di ba? Hindi po yan maganda. At saka para sa akin, that is rebellion, mga kababayan. Katulad po doon sinabi po ni Harry Roque, yung parang inudyukan niya ang kanyang mga followers na mag-people power daw. Yan po ay pag-provoke. Parang nainganyo siya dito ng rebellion. At saka dapat lang po na magising dito yung PNP, yung DILG, yung DOJ, na dapat sana silipin na ito yung mga klase po na ginagamit ng mga words na mga followers, na mga supporter po ni FPRD, kasi nang udyok sila dito ng rebellion, mga kababayan. Diba? Dapat lang na talagang babantayan sila ng taga DOJ. Kung meron sila nakikita dito na labag po sa batas, dapat kakasuhan kaagad kasi hindi po maganda ang kanilang ginagawa, mga kababayan. Okay, so syempre, before tayo magsa, mga kababayan, welcome, kumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin natin, mga kababayan, ang mga pinalangga natin na mga Marcos loyalist. At syempre, nandyan rin po, mga kababayan, nating DDS all over the world. Howdy rin, mga kababayan, lalong-lalo na, maraming salamat sa Unity Team supporters. And of
course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters ni Sir Ivan, mga Suki's Ting Channel, thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre mga kabayan, i-welcome rin po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa Ting Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so before tayo mabuda doon sa mga mainit na mga balita mga kabayan at syempre mga kamaritisan po ng mga DBS vlogger, well dito muna tayo sa good news na kung saan dito tungkol po sa investment pledges po ni Baby mga kabayan, and I think napag-usapan na natin to kahapon na pumasok na po sa Pilipinas yung investment pledges ni BBM from his foreign trips na ito po yung nag-convert into maraming trabaho mga kabayan kasi nga ang nakuha po ni BBM na pumasok na po sa Pilipinas, that is 14 billion US dollar mga kabayan. 14 billion US dollar. So yun po talaga ay nakatulong na nabigyan po ito ng trabaho ang ating kababayan dyan sa Pilipinas, at ito pa marami pong magawa na mga infrastructure po na projects ni BBM. So for more details, let's watch this. Isinusulong ng pamahalaan ang panukalang payagan ang part-time job sa mga formal sectors. Ito ay para magkaroon ng mas maraming oras ang mga manggagawang gustong mag-aral at mapataas ang kanilang skill level. Si Dominic Almelor sa detalye. Bukod sa paglikha ng maraming trabaho, target ng pamahalaan na itaas ang kalidad ng mga trabaho para sa mga Pilipino para mabawasan ang tinatawag na vulnerable employment. Sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, nasa 3.1% ang unemployment rate nitong Disyembre, ang pinakamababang antas mula 2005. Ayon sa NEDA, ang sinisikap maparami ng gobyerno sa ngayon ay yung account workers na walang binabayarang empleyado tulad ng mga sari-sari stores na pinapatakbo rin ng may-ari. Nag-iisa ka lang wala kang paid employee, yon. So ito yung mga vulnerable employment na tinatawag namin. Nasa mga 35% pa to eh. So ito yung kailangan nating maiakyat. Sana, ang gusto sana namin, yung mga own account workers, magkaroon sila ng paid employee. Ibig sabihin, di ba, umasenso na sila. Yung sari-sari store, naging maliit na grocery na. Itinutulak din ng NEDA na payagan ng part-time sa formal sector para magkaroon ng mas maraming oras mag-aral ang mga gusto pang makakuha ng mataas na edukasyon. Layo nito na mapataas pa ang skill level ng mga empleyado na nasa formal sector. Ito rin ang nakikitang solusyon ng NEDA sa underemployment sa sektor ng agrikultura. Dapat kasi pag gusto mong, gusto mo mag-masters, may kaibigan kasi ako, nangyari nag-call center siya. Full-time employed sa gabi. Pagkatapos, during the day, full-time student din. Yung gano'n, parang masyado namang, masyadong, gano'n. So, pwede namang hindi. Yun ang tingin namin. So, in other countries kasi pwede sa formal sector. At saka tingin namin, ito rin yung magiging sagot sa underemployment natin sa agriculture. Kasi sa agriculture, hindi sila employed full-time di ba? During napaka-seasonal. Ang kaso, hindi rin sila ma-employ sa formal sector kasi trabaho regular. Yes. Ayon sa NEDA, nasa tamang direksyon ng pamahalaan pagdating sa paglikha ng mga trabaho. Nitong 2023, nasa 900,000 ang nagkaroon ng trabaho sa industry sector tulad ng sa construction, lampas kalahating milyon sa agrikultura at 100,000 sa services sector. Pagdating naman sa inflation rate, tiwala ang pamahalaan na magtutuloy-tuloy na ang pagbagal ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Naaayon din umano ang sitwasyon para maabot ang target na 2 to 4% inflation rate ngayong taon. Inaasahan nang madadagdagan pa ang job opportunity sa bansa kasunod ng pagsasakatuparan ng mga investment pledges na nakuha ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang mga biyahe ay naridyan sa Trade Department. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Naisa sa katuparan na ang mga pangakong investments mula sa mga foreign trips ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
Dahilan para maisulong ang posisyon ng Pilipinas bilang nangungunang investment destination sa Asia para sa mga banyagang negosyante. Yan ang sinabi ng Department of Trade and Industry o DTI kung saan nakapagtala ng higit $72 billion sa halos 150 projects. Sa bilang na ito, 46 projects kasama na ang $14.2 billion ay naisakatuparan na. Ibig sabihin na kumpleto na ang mga proseso para sa pagpaparehistro ng mga proyekto. Ang mga investments na ito ay sa iba't ibang sektor gaya ng manufacturing, IT, BPM, renewable energy, infrastructure, transport and logistics, agriculture at retail. Sa mga sektor na ito, ang manufacturing ang may pinakamalaking share sa usapin ng dami ng proyekto. Ayon sa pamahalaan, mula sa Japan ang may pinakamaraming proyekto na naisasakatuparan na, sinundan ng Estados Unidos. Depende sa sektor ang implementation period ng partikular na proyekto. Samantala, ang mga foreign investor ay nagsasagawa ng pre-implementation at planning activity sa kanilang mga bansa para sa natitirang mga proyekto. Kasama rito ang $58 billion na investment pledges. Para mapabilis at mapasimple ang proseso ng pamumuhunan, ang gobyerno ay una nang nagpatupad ng policy initiatives tulad ng Executive Order 18 na naglikha ng Green Lanes. Aprobado ito ni Pangulong Marcos noong Pebrero ng nakaraang taon. Ayon kay DTI Secretary Alfredo Pascual, por eso nagawing makatotohanan ang mga investment pledges. Tinitiyak din nila na ang mga presidential visit ay nagiging instrumento para sa mga oportunidad na makatutulong sa Pilipinas. Actually mga kabayan, nabalitan ako ito kahapon. Di ba na topic natin yan? Yung tungkol po sa mga investment pledges na nakuha ni PBM at pumasok na po sa Pilipinas na actualized investment. Kasi pinagkita mga kabayan, kasi nga kahapon, di ba, binasa lang ho natin yung balita galing po sa PNA or Philippine News Agency, pati po doon sa politico.com.ph. Alam niyo po si Sir Ivan, kapag magbabalita ako dito, gusto ko yung balita talaga, yung merong video mga kabayan. At saka galing po sa ibang mga news outlet, not just hindi lang po sa dalawa po na mga news outlet mga kabayan, gusto ko marami ito yung sources. At dito po sa video, kaya nga ipinapakita ko yan para malaman natin kung saang sector dito nag-invest yung mga investors from other countries mga kabayan. Kita natin yung listahan. Okay, so babalikan nga natin. Di ba, sa 16 months po ni PBM sa kanyang foreign trips mga kabayan, di ba, ayon po sa report, umabot po ng $74.2 billion. $74.2 So ang pumasok po sa Pilipinas as in na actualized mga kabayan is $14.2 billion. So ibig sabihin, meron pa pong hihintayin si PBM na $58 billion. Sakto ba mga kabayan? So 74 minus 14, 72 minus 14, that is $58 billion. So ang laki ba niya mga kabayan? So dapat ipag-pray natin si PBM at saka i-pray natin yung mga investor na talagang tutuloy mga kabayan mag-invest na po sa Pilipinas at saka magiging actualized na yung investment pledges nila kay PBM. Bakit? Kasi kapag mangyari po mga kabayan, papasok na po yung worth $58 billion sa Pilipinas. Ang dami pong magawa dyan ng mga proyekto ni PBM, mga infra projects, pati po mga, siyempre mga ayuda mga kabayan, at marami na po ditong mga kababayan natin na mabigyan po ng trabaho na wala pang trabaho mga kabayan. Di ba? Very good news po yan. So ipag-pray ho natin ating gobyerno at saka dun sa mga haters, sa mga anti-Marcos, tulong rin po kayo sa pag-pray na sana pumasok po yung worth $58 billion sa Pilipinas kasi kayo rin po or tayong lahat makakabenepisyo niyan. Okay? So that is good news mga kabayan. So anyways, dyan po tayo sa ibang balita na kung saan ipapakita ko rin po ito mga kabayan. Kasi nga yung pagkuha po ng passport, kasi nga sa ating mga kababayan nga pala dito na wala pang passport, iibahin kasi yung proseso mga kababayan. Yes, mag-upgrade sila. Bakit Sir Ivan? Di ba naalala ba natin yung balita tungkol dun sa Pogo? At saka napag-alaman dun sa Pogo na itong mga Chinese officials, yung mga Chinese nationals, nakaroon sila ito ng Filipino na passport mga kababayan, Philippine passport.
Di ba? Talagang sumabog ho yan. Saka maraming nagtatanong dito, ang ating ahensya, paano nila nakuha yan sa DFA? Bakit nakuha po yung mga Chinese, mga foreign po na mga nationals ng ganon-ganon lang ka-easy, nakaroon sila ito ng Philippine passport, mga kabayan. So dito, ang DFA, so siyempre maghihigpit na ho sila para maiwasan po yung scam na yan. Meron silang idadagdag po na mga questions para sa inyo. Kung sino po yung wala pang passport at may plano pong kuha po ng passport, ito ang dapat tatandaan natin. Okay? So for more details, let's watch this. Isa ka ba sa mga nakaranas ng matanong ng balita sa showbiz nung nag-a-apply ka ng passport sa Philippines? Yan kasi ang diskarte ngayon ng Department of Foreign Affairs para mapigilan ng mga foreigner na nagtatangkang mag-apply ng Philippine passport sa illegal na paraan. Nagbabalik si Rainiel Pawi. Tanong, sino itong celebrity couple na na-engage nitong July last year pero biglang kinumpirmang tapos na ang kanilang engagement? Sagot, Bea Alonzo at Dominic Roque. O, aasahan mo bang itatanong sa iyo yan kapag nag-apply ka ng iyong Philippine passport? Kabilang yan sa mga diskarte ngayon ng Department of Foreign Affairs para matiyak na Pilipino nga ang nag-a-apply ng passport. Simula kasi January 2023 hanggang kahapon, 60 foreign nationals na ang naharang ng DFA sa pagkuha ng Philippine passport. Karamihan, mga Chinese. Ang ilan nga raw nagpapanggap na PWD. Hindi siya makapagsalita, hindi na siya makarinig. So he was actually confident that it's going to be a breeze. No? We have colleagues here at the DFA who are actually versed at the sign language. So when they started communicating with him through sign language, hindi siya nakasagot, obviously. Nabisto rin ng DFA na may mga foreigner na dumarayo sa mga probinsya sa bansa para makapagproseso ng pekeng birth certificate, driver's license, postal ID at barangay clearance. Ilan yan sa requirements para makapag-apply ng Philippine passport. Hindi muna tinukoy ng DFA kung saan-saang probinsya pumupunta ang mga foreigner. Pero may mga sindikato raw na tumutulong sa kanila na makakuha ng documentary requirements sa halagang 1.3 million pesos. Ang dahilan para makabili ng lupa at makapagtayo ng negosyo sa bansa, bagay na bawal sa mga banyaga. It's very alarming for us kasi we want to protect the sanctity of the Philippine passport. At para magawa yan, may pa-Q&A ang DFA sa mga kahina-hinalang aplikante. Ang mga topic, pwedeng Philippine history, culture o maging local showbiz. Ngayong araw nga ay susubukan kong tanungin yung ilang security question na inilatag ng Department of Foreign Affairs dito sa ilang mga passport applicants. So, Mami, magandang umaga. Pangalan po natin? Luz Biminda Pangilinan. O, Mami, tatanungin kita ha. Isang question lang para kung sakali makakuha ka ng iyong passport. Saang probinsya makikita ang Chocolate Hills? Sa Bohol. Bohol. So, tama. Thank you, Mami. So, isa pa. Isa nga sa mga tinatanong daw ay yung ilang local showbiz question. So, ate, pwede ba tumayo? Magandang umaga. Pangalan natin? My name is Mary Magdalene Matosela pa. Sino ang former real-life at on-screen partner ni Catherine Bernardo? It's Danielle Padilla po. So, Danielle Padilla. So, tanungin pa natin ng isa pa, no? Magbigay ka ng 3 gulay na nasa bahay kubo. Okay po. So, nandun yung talong, sitaw, and kundol po. Yes. Thank you. Tama. So, sa mga ganyang tanong, masusukat ng ilang passport processor kung talaga ba yung nationality ng mga nag-a-apply ay Pinoy. Pero paglilinaw nila, security questions lang ang mga ito. Paglilinaw ng DFA, hindi ito ang magsisilbing huling basihan para issue ng passport ng isang aplikante. And if we feel that the applicant has questionable identity, then we start asking questions that only Filipinos would really know. Gumugulong na ang investigasyon para matukoy ang mga tao sa likod ng bagong passport scam. O ayan, para alam natin makakabayan, doon po sa mga mag-a-apply pa lang po ng passport, dapat mag-study na tayo ng araling palipunan, kilala natin yung mga tourist spots, at saka dapat alam rin po natin, baka itatanong po ng taga-DFA makakabayan, kilala mo ba ang pinakabulol na vlogger na macros vlogger? Kilala niyo makakabayan? Joke lang. Baka tatanong yun, di ba? Dapat alam mo natin, si Sir Ivan ang siguro yung pinakabulo na vlogger.
So anyways, jump rin po tayo sa ating next topic mga kabayan. Ito napaka-importante rin po. Doon po sa mga nag-a-apply po, hindi nga pala, doon po sa magpa-register na po for voters registration, ito po ang paalala ng taga-COMELEC, iba kasi kayo makulong mga kabayan or makakasuhan. Ano yan, Sir Ivan? Let's watch this. Umarangkada na ulit ang voter registration ng COMELEC kanina. May babala rin ang COMELEC sa double registrants o yung mga flying voters. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Na huwag nilang paglaruan ang Commission on Elections because we are bent on going after those who filed multiple registrations intentionally. Ito ang matapang na babala ng Commission on Elections sa mga double registrant o mga botanteng doble ang rehistro sa kanilang database bago ang 2025 elections. Desidido raw ang COMELEC sa pagsasampa ng kaso at pagpapakulong sa sino mang mapapatunayang sinadyang maging flyer voter. Talagang sinadya, nag-disguise pa, nagsuot pa ng kung ano-anong mga para mag-appear na different person siya. There will be a case filed against those persons. Sinabi yan ni COMELEC Commissioner Amy Ferolino kasabay ng muling pag-arangkada ng voter registration sa bansa ngayong araw. Daan-daan nga agad ang matyagang pumila sa COMELEC headquarters sa Intramuros sa Maynila. Bukod sa registration site sa COMELEC offices, ngayong araw na rin ang simula ng Register Anywhere program. Ito yung registration sites sa piling malls, universities, government offices at mga simbahan. Layo nitong mas mapadali at mailapit pa ang registration sa mga bago man o dati ng botante. Gaya na lang ng nangyari sa 70 anyos na si Manuel na first time magpa-register para makaboto sa national at local election sa susunod na taon. Kasi po sa punong maging biyudo ko parang binaliwala ko na po yung pag-rehistro. Wala na po akong kasama sa bahay kundi mga anak ko lang po. Aminado ang COMELEC na may ilang nais magpa-register pero walang government-issued ID. Pero may mga secondary evidence naman na pwedeng gamitin sa voter registration. Pwede silang i-identify ng kasama, residente dun sa lugar kung saan siya nakarehistro or pwede din siyang magpakita ng mga school records to establish his or her date of birth and any other information na kailangan sa ating registration. Kung malaking tulong sa mga botante ang Register Anywhere program, posible kayang magkaroon ng Vote Anywhere program. Sabi ng COMELEC, bukas sila sa ideyang ito kung saan hindi na required bumoto sa mismong presinto ang botante. Gaya na lang ng ginagawa sa local absentee voting sa uniformed personnel at mga taga-media. Pero posibleng umubra lang umano ito sa national elections at di sa local elections. We have to explore the pros and cons, the advantages and disadvantages. Kasi yung isang tinitingnan natin, yung aside sa multiple flying voters, yung multiple places na pwede silang mag-vote. Payo ng COMELEC, huwag nang hintayin ang deadline at magpa-register ng maaga para sa halalan 2025. Aabot sa halos 3 milyong bagong botante ang target ng COMELEC sa muling pag-arangkada ng voter registration na magtatapos sa September 30. O ayan, so at least alam na natin mga kabayan na bawal po yung double registrants at bawal rin po yung mga flying voters or baka kayo makakasuhan mga kabayan. So isipin ho natin na sa panahon po ni BBM ay bagong Pilipinas na tayo. At yan po ay sinabi ni BBM na sa kanyang pamumuno, sa kanyang gobyerno, dahil bagong Pilipinas na tayo ngayon, bawal po ang pasaway sa lipunan. Okay? So, anyways mga kabayan, jump na tayo doon sa mga mainit na mga issue at saka siyempre makamaritasan rin po mga kabayan ng ibang mga kubol, mga paninira nila sa ating gobyerno. But before that, isatama na natin. Kasama natin si Andian Soplio. Nandiyan po si Ma'am Ryan World Begins from Virginia, USA. Hi to Ma'am Carclia. Nandiyan po si Sisite Beer, Redler, Trexie, Sir Lowe, Ma'am Bless, Sir Didi, Sir Paul. Nandiyan po si Ma'am Milans, Simply Tokes. Hi to Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Lentek, Power Force Team, Aiko, Pax, JZZ, Elzar, Wenzel Paises, Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfy, and Tatay Amik, and Tatay Jack First of Jack First family. Nandiyan po kasama natin si Billy Chu, Jillian Cason, Oscar Benaobra, Ruan Juanilio. Nandiyan po si Adoracion Basalyan Dicho. Hi to Darwin Sudaria or
Biahiro TV. Hi to Evelyn Garcia, Rose Guevara, Leonel Desiderio, and hi to Josefina Chico and Zenny Dralen. Okay, so dito muna tayo makakabayan sa interview po kay BP Sara. Kasi kahapon, in-interview siya at saka ang questioning mga kaabayan, tinanong siya kung nakausap na ba daw ni BP Sara ang kanyang pamilya. O ang ibig sabihin sila si FPRD, si Baste, o yung si Pulong, yung after po sa nangyari doon sa prayer rally sa Davao City mga kaabayan. Pero nagulat kasi ang kanyang sagot dito. At dito po, tinanong po si BP Sara kung kumusta na daw yung relasyon nila ni BBM. So for more details, let's watch this. Nakakausap mo na po ba si father and brother regarding their issues or concerns against President Marcos? Hindi pa kami nagkausap ng pamilya ko. So after the prayer rally, ma'am, in Davao, so wala pa po? Hindi pa kami nagkausap ng mga kapatid ko. President Marcos, ma'am, did he ask you about the sentiments of some of your family members? Wala. Hindi naman nagtanong sa akin na si Pangulong Marcos about sa mga sinabi ng aking kapatid at ng aking tatay. But how's your relationship with him, Ma'am Bibi? We have no problem with each other. President Bongbong Marcos and I are doing good. We are okay in terms of our relationship, both personal and working relationship. So I'm sorry for asking, what about the First Lady, ma'am? Kasi nung recent yung departure, parang marami nakapansin, ma'am, parang may dadmahan daw sa relationship with the First Lady. Yes, opo. I have no comment as of this time. Ma'am, how about yung sa session po ng Mindanao? Kasi pinilo po yan ng father po niya. Is it something that you support? And what's your stand on that? I have no comment on that for now. Thank you. Ma'am, you mentioned you're running for the election 2025 po ba ito? 2028? Anong position po ito? Sinasabi ko lagi na ang politika parang buhay lang yan. Hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Okay, question. Maniniwala ba tayo makaabayan na hindi po nakausap niya si kanyang tatay, si FPRD, si Baste at si Pulong after po doon sa pagmumura ni FPRD kay PBM, pangalipusta niya at sa inukasahan niya na adik daw ang presidente. Maniniwala ba tayo na hindi po nakausap ni BP Sara makaabayan? Diba? How about po dito sa kanilang second na plano na magrarally sila doon sa Cebu City? Do you think hindi pa rin nakausap ni BP Sara ang kanyang tatay o ang kanyang mga brothers mga kahabayan? I don't think so. Diba? Ang hirap talaga paniwalaan eh. Napaka-imposible talaga. Kasi bakit? Kasi nga doon pa nga mismo sa rally sa Davao City makaabayan, diba nandun sila si BP Sara, nandun po si Senator Amy Marcos, at saka after po na nangyari yon, do you think hindi sila nag-usap-usap makaabayan? Ang hirap na paniwalaan eh. So anyways, dahil nga napag-usapan na natin si BP Sara, dito ko na ipapasok makaabayan. Ano yan, Sir Ivan? Kasi nga ayon po sa balita, mass resignation ng school admin workers pinangangambahan. Bakit anong nangyari? Kasi ayon ito sa balita makaabayan, pinangangambahan ang posibilidad na magkaroon ng mass resignation sa hanay ng mga school employees na humahawak ng administrative duties dahil sa matatambak sa kanila ang ganitong uri ng trabaho sa pagdating ng Marso 2024 base sa Department Order No. 2 na inilabas ni Vice President or Deputy Secretary Sara Duterte. Ano yan, Sir Ivan? Kasi nga ayon sa balita, naglabas ng saloobin ang ilang mga guro at school admin officials sa ginanap na Second Congressional Commission on Education 2 noong February 8 dahil sa nakaambang full implementation ng DO No. 2 na nilagdaan ni BP Duterte noong Enero 26 na nag-aalis ng admin duties sa mga public school teachers para tumutok na lamang sila sa pagtuturo. Nakasaad din sa DO No. 2 ang pagkakaroon ng 60-day transition period para sa maayos na turnover ng mga administrative tasks sa mga school admin officials kasabay ng pagre-recruit ng administrative support personnel. Dagdag pa dito,
Ayon daw kay Mimi, ngayon pa lang ay hanggang liig na ang kanilang administrative work habang hindi pa nalilipat ng buo ang ganitong trabaho, kaya nangamba siya na posibleng mag-resign ang kanyang mga kasamahan kung hindi ito agad na masolusyonan ng DepEd. Sabi niya, maraming EO sa amin na gusto nang mag-resign dahil sa dami ng trabaho. So yung nga makabayan, actually inaprubahan o yan ni Bibi Sara at saka nilagdaan na po niya yan. Ang ibig sabihin nito ng ibang teachers, kasi nga yung ibang admin makabayan, matatambagan kasi ng task kasi yung ibang teachers ay mag-focus ko sila sa ibang duties. So ang ibig sabihin, ang ilan po sa kanilang mga task mapupunta na po doon sa ibang mga administrative na mga teachers or officers makabayan. Kaya nga sila medyo dismayado ngayon kasi nga kapag nangyari na yon, ngayon pala makabayan, ang dami nilang duties. So matatambagan na naman sila makabayan, another trabaho naman yon. So baka dito maka-stress na sila, wala na silang time dito or baka hindi sila makakain dito dahil po sa dami nilang tatrabahuin makabayan dahil po sa inuprobahan po ni Bibi Sara. So ngayon nag-iisip na po yung ibang teachers na baka mag-mass resign sila makabayan. So ang mangyayari dito makabayan, kapag magkaroon po dito ng mass resignation, talagang maraming mga galit dito sa DepEd at talagang papangit dito ang imahe po ng DepEd makabayan. Kilala po natin kung sino po ating DepEd Secretary, pero even though na si Bibi Sara po yung DepEd Secretary, magre-reflect o yan doon po kay PBM. So para sa akin, dapat tatawagin na lang po dito, ipapatawag na lang po dito yung DepEd Secretary, si Bibi Sara, pati rin po yung mga undersecretary, at saka pag-usapan naman nila makabayan kung itutuloy ba nila yung na-aprobahan na po ni Bibi Sara na DO. Kasi nga malaking talagang malaking epekto ho yan doon sa mga administrative po na officers o yung ibang teachers dahil po sa bagong task nila makabayan. Okay? So anyways, dyan po tayo sa ating next usapin. Di ba sinabi ko sa intro na talagang simple na po bumanat si PBM or simple po dito na rumisback. Kasi nga ang balita makabayan, yung tauhan po ni FPRRD dyan po sa Pag-ibig, yung asawa po ni Atty. Harry Roque makabayan, ang kanyang asawa ay nangalan po na si Myla R. Roque, tatanggalin makabayan or pinapapalitan po ni PBM. Kasi nga nung pumunta ako doon sa Facebook page ng Presidential Communication Office, meron kasi akong nakita doon na na-appoint. Sabi dito sa appointee si Maria Lourdes de Doria Bilarde. Siya po ngayon yung acting member of the Board of Trustees of the Home Development Fund or Pag-ibig, representing the private employer sector. So dito kopirmado na pinalitan niya itong nangalan po na Myla R. Roque, yung asawa ni Atty. Harry Roque makabayan. O di ba? Sabi ko sa inyo, simple lang bumanat si PBM. Hindi ho yan magmumura, walang sasabihing masama doon sa kapwa-tao o doon po sa kabilang gobol, pero meron ho yang gagawin makabayan na sa tingin niya na incompetent na po sa trabaho yung inappoint ni FPRRD noon makabayan. Kasi nga nung inappoint po yan si Myla, that is year 2017, kasabayan rin po yan ni Atty. Harry Roque na di ba si Roque makabayan, kinuha ho yan ni FPRRD bilang spokesperson. So on the same day, ang kanyang asawa po ni Atty. Harry Roque inappointed po ni FPRRD. So siya po yung naghawak doon sa Pag-ibig makabayan. So probably, siguro, nakita ngayon ni PBM na incompetent na po sa kanyang trabaho at walang kwenta sa kanyang trabaho. Ngayon, pinalitan na sa nagangalang Maria Lourdes de Doria Bilarde. So dapat na po makabayan. Kasi nga tayo, bagong Pilipinas na tayo ngayon. So kapag nakikita po ng gobyerno natin, ni PBM, na yung tao na yan, na inappoint po, o nandyan po sa gobyerno natin, hindi na okay magtrabaho makabayan, so dapat na po talaga natatanggalin or papalitan, di ba? Okay, so jump tayo sa ibang usapin makabayan. Ipapakita ko rin po sa inyo yung vlog po ni Mike Abe. And after that, kung napapansin ba natin, di ba, sino pa ba dito yung mga viewers na nagbubuta po doon sa mga DBS na mga vlogger makabayan? Di ba napapansin natin na inaraw-araw na ngayon si Mike Abe, tinitira ng makabayan? Yes, ito nga napansin ko nga ito si Badong, halos araw-araw niya pinag-usapan si Mike Abe. Kasi nga natitrigger sila makabayan kasi nga si Mike Abe, of course nakikita naman natin na ipinagtatanggol niya yung administration po ni PBM. Pero alam ko po ang dahilan kung bakit inaaraw-araw lang ngayon itong si Mike Abe, pero mamaya ko sasabihin makabayan. So for more details, let's watch this. Mabuti lang po at kahit anong mga nangyayari, pampolitika, kung anuman, personal interest o kung anumang mga bagay na
di naman makakabuti sa nakakarami, hindi po nawawala ang focus ng national government led by President Ferdinand Marcos Jr. na ayusin ang maraming kinakailangan tulad ng kabuhayan, pagkain, security, kalusugan, education, at marami pang iba. Ito'y kasunod lang po nung naunang pahayag ng First Family na hindi katanggap-tanggap at hindi maganda ang mga below the belt or mga personal na mga paninira at pag-atake sa kanilang pamilya at sa kanilang gobyerno, at sa ating gobyerno. Ayon yan kay Pangulong Marcos ng isang araw na hindi daw kailangan yan. At sinabi na nga ni First Lady Lisa Araneta Marcos na hindi na nababagay sa panahon ang mga paninira at iba pa. So masyadong mataas na yung level pala at yun ang kailangan. Yan ang sinasabi ko. Kaya po ginawa kong topic ito. Yan ang matagal ko na sinasabi ko. Yung magugunita, itaas ang level ng pamumuhay, itaas ang level ng usapan. Kasi yung usapan sa nakalipas na mga taon at mga araw na lagi na lang parang intriga, paninira at personal na mga batikos, lingwaheng hindi pang national o pang professional, parang pangkanto lang, hindi yan talaga katanggap-tanggap. Tama lang itong ginagawa ng ating administrasyon na pumokos sa trabaho. Okay? Although yung mga Pilipino, hindi naman natin mawala sa kanila, hindi ko nila lahat, may mga Pilipino mapaghanap. Gusto nila gumanda ang buhay nila ng overnight. Gusto nila gumanda ang buhay nila ng dahil lang sa gobyerno. Ay ibang-iba po yan. Yan po yung maling argumento at maling paniniwala. Kasi sa ibang bansa na malaki at mayaman, lahat sila trabaho. Hindi nila inaasa ang kailang buhay sa gobyerno. Alam nila kung ano ang obligasyon ng gobyerno sa kanila at ano ang kailang obligasyon sa kailang sarili at pamilya. Dito sa atin, pasintabi na po yung iba umaasa sa ayuda, ayaw magtrabaho. Tapos binibigyan na ng ayuda, kumakampi pa sa mga naninira sa gobyerno. So napakahirap pamunuan ng ating bansa. Pero ganun pa man, alam ito ng ating Pangulong Marcos, kaya nga hindi na nila pinapatulan ang mapanira, maintriga, chismis, fake news sa halip na focus sila kung paano pagandahin ang bansa. Sa pamamagitan po ng Bagong Pilipinas. Ang Bagong Pilipinas ay napakagandang tulay, bihikulo, o sasakyan para sa tagumpay. Kaya dapat suportahan ng mga Pilipino. Ako po ay naniniwala kung Pilipino ka, dapat magmalasakit. Huwag palaasa, huwag umasa. Okay? Yun naman mga tinutulungan ng mga iba-ibang klaseng ayuda. Aba, yan po'y temporary lang. Hindi yan panghabang panahon. Hindi yan pang matagalan. Anytime, pwedeng mawala yan. Kaya nga pinapalakas ang ekonomiya. Ang purpose niyan, pag maganda ang ekonomiya, dadami ang may trabaho, magkakahanap buhay ang Pilipino, at yung ginagamit sa mga ayuda ay pwedeng magamit na sa development. Kasi alam po ba niyo yung ayuda, walang kapalit yun. Pakawala lang yan na pera ng gobyerno na hindi alam kung paano babalik. Hindi katulad kung gagamitin, magiging kapital sa business, ang pera natin, kikita yan, makikinabang ang marami. Pero ganun pa man, kahit na walang sigurado kung paano babalik, paano kikita sa mga ayudang programa, ginagawa pa rin bilang malasakit ng gobyerno. Pero hindi pa rin matanggap at nakakalungkot yung iba dyan, hindi ko nila lahat, nagagamit pa sa pamumulitika ng iba. Di ba? Yung kailang kahirapan at saka kakulangan sa mga maraming bagay, ginagamit at nagpapagamit pa yung iba sa mga may political interest or may inggit, kaya puro paninira. Mahirap yan. Okay? Di tama yan. Okay? Magising tayo sa katotohanan. Huwag kayong mapanghusga tulad ng mga iba dyan. Pag nagsabi ka ng totoo at naiba sa kayang paniniwala, sasabihin bayaran ka. Sasabihin bumaligtad ka, sasabihin nagbalingbing ka. Yun ang mga salitang kanto. Yun ang mga salitang walang magandang kinabukasan. Yun ang mga salitang ayaw ng patulan ni Pangulong Marcos at ni First Lady Araneta Marcos. Dahil nga mababa ang level niyan. Kailangan mataas. Kaya po, huwag naman kayo magagalit. Yung mga gumagawa ng ganyan, mga troll or buzzer,
hindi na po umeepekto yan. Kayo ang nai-stress, hindi yung inyong mga inaakusahan. Kasi kung matalino kayo at nakikinig at naintindihan ang pinag-uusapan, walang puwang o hindi dapat maging buzzer kayo. Ganon po yan. Okay? At wala na yan. Napakababang usapin yan. O level. Mataas na po ang level ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino ay mga professional na, matatalino na, may malasakit at alam nila ang rule of law, karapatan ng bawat isa. Hindi pwedeng inaapak-apakan lang, binabaliwala, inaargabyado ng iilang sektor. Ayan. Huwag pagamit. Diba? Yan ang ibig sabihin. Yung ayaw makaintindi o ayaw umintindi, wala na tayong magagawa ron. Itaas natin ang level ng buhay at pang-uusapan para maging makasali tayo sa international, makipagsabayan tayo sa antas ng pamumuhay. Ang mga fake news, paninira, intriga, ayan ho'y talagay may magiging problema yan. May magiging kapalit yan, kapahamakan nila. At yan ang nangyayari ngayon. Di ba? Merong mga vlogger niya nasa Amerika ngayon nagtatago dahil mukhang may supena na. Ay akala nila makakapagtago sa batas. Sa Amerika pa, hindi pwede yan. Merong taga-Canada yatang vlogger din na dating kakampi, nag-aaway sila. Ewan ko sa kailang buhay. Okay, so ito po aking nakikita mga kababayan kung bakit inaaraw-araw na ngayon ng mga DBS vlogger itong si Mike Abe, lalong-lalo na yung pong si Badong mga kababayan. Bakit Sir Ivan? Kasi nga asan pa po dito na ipinagtatanggol po ni Mike Abe yung gobyerno natin, ibinabalita niya yung mga magandang proyekto ng ating gobyerno, ni PBBM, at saka dun po sa mga paninira nila ng mga DBS kay PBBM, well, ipinagtatanggol ho yan ni Mike Abe. But aside from that, meron kasi akong nalaman mga kababayan na balita na ito pa lang si Mike Abe, may plano po yung ating gobyerno, ang PTB, na kukunin po si Mike Abe at magkaroon po ng programa or segment doon po sa PTB mga kababayan. So kung kapag magkakaroon dito ng segment or programa dyan sa PTB, parang magiging Martin Andanar siya makabayan. Naalala ba natin, di ba sa panahon po ni FPRD, na meron siyang isang spokesperson, actually tatlo naman kasi yung spokesperson makabayan, di ba si Atty. Harry Roque, si Atty. Panelo, at saka rin pong si Martin Andanar makabayan. So yung si Martin Andanar, nandyan kasi siya nakabase sa manang parang radio announcer makabayan, di ba? So ito po siguro lang ha, parang magiging Mike Abe lang po makabayan. So kapag magkatrabaho na si Mike Abe dyan sa PTB, parang siya yun ditong magiging Martin Andanar makabayan. Para sa akin, okay ho yan. Bakit? Kasi aside po, sana lang na mayroong kukunin dito na spokesperson po si PBB makabayan. Or dapat ito pong PCO, makukuha sila sa kalang grupo na meron pong sasagot sa mga katanungan po ng sambayan ng Pilipino kapag hindi po makasagot si PBBM. Lalong-lalo na doon po sa mga ibinabato po ng mga fake news kay PBBM, dapat si dito yung sasagot, sila si Garapil, si yung Emerald, tsaka yung grupo nila ni Emerald, dapat meron silang kukunin dyan sa PCO na in behalf po kay PBBM na sasagot dito sa mga ibinabato po ng mga fake news produce makabayan. Di ba? Sana ganon. Saka, I am very sure na ito po si Mike Abe ay sasagot po yan sa mga issue na ibato po dito kay PBBM. Okay? So anyways, jump tayo sa ating next topic mga kababayan. But before that, isa naman natin, nandyan po kasama natin si Maricar Vecker, hi to Hulo Tabios, nandyan po si Zenaida, hi to Luz Romero, Maria Cristina If Manimbao, and hi to Nelly Domingo. Mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo yung Kalye survey na kung saan nakausap nila nito isang loyalista mga kababayan. So for more details, let's watch this. Nasa presidente lang si PBBM. Sir, meron po kasi ngayong ilan lang na nananawagan na mag-resign na si Pangulo. Kayo bilang isang bumoto sa kanya, isang sa 31 million, payag po ba kayo na mag-resign na yung presidente natin? Ay hindi. Sa ngayon naman, sa kasalukuyan, maganda naman ang mga ginagawa niya. May mga maganda siyang proyekto at programa para sa mamamayan ng bansang Pilipinas. Sir, isa po ba kayong loyalista? Yes. Since kami, pati pamilya namin, buhat nung ma-involve ako sa barangayan, talagang Marcos loyalist kami. Paano mamuno, magsilbi sa taong bayan ang mga Marcos? Ang mga Marcos talagang ang pagtulong ng mga Marcos sa mamamayan ng Pilipinas totoo at bukas sa kalooban nila ang ginagawa nilang pagtulong.
At saka sila hindi nangangako yung ginagawa. So si Pangulong Bongbong Marcos, nakikita niyo po ba na magtatagumpay bilang presidente? Palagay ko kasi sa nakikita ka naman talagang tao sa puso naman niya ang pagdulong sa tao eh. Tsaka maganda naman yung mga ginagawa niyang proyekto. Nakikita naman natin, marami siyang mga imbitasyon na sa ibang bansa, na kapwa niya leader. Sa ngayon, sa kasalukuyan isa sa mga hinahangaan leader sa buong mundo. Bilang isang Pilipino, may isang nanawagan na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas. Anong panig ka doon, sir? Siyempre, hindi naman dapat ihiwalay yan eh. Ang Mindanao talagang parte ng parte ng Pilipinas yan eh. Kasama yan, kaya nga mawawala yung Luzon, Visayas, Mindanao kung aalisin mo yung parte Mindanao. Kaya hindi dapat na ihiwalay. Talagang kasama yan sa mapa ng Pilipinas. Pero mo kasi ito sa kasalukuyan, mga bumabatikos kay Presidente Marcos, baka ito yung mga nag-aampalaya lang eh. Saka ito siguro yung mga hindi napagbigay sa kagustuhan nila. Alam mo naman, maraming mga gusto manatili sa pwesto. Tulad ng sir? Tulad ng yung mga posibleng hindi pinagbigyan sa maraming hindi pinagbigyan, lalo na yung mga nakapwesto na nakarang administrasyon. Gusto nila, until now, nandiyan pa rin sila. Saka hindi po pwede yung sila masusunod. May sariling programa si Presidente Bongbong Marcos. Pagbigyan natin sila para may pakita naman ng mga tao na inappoint ni Presidente Marcos na kanila kakayahan bilang mga lingkod bayan din naman. Sir, so ano po ang masasabi nyo na may isang mayor po na nagsabi na mag-resign daw si Pangulong Bongbong Marcos? Isang mayor? Palagay ko buhay na ba siya nung mga panahon nung tatay ni Presidente Marcos, yung mga nagawa ng Marcos na paglilingkod, yung mga naitulong sa mamamayan ng Pilipinas? Parang hindi sila Pilipino. Di ba? Parang hindi sila Pilipino. Mag-ilisay si Presidente Marcos, ang ganda-ganda ng mga proyekto at programa ni Presidente Marcos para sa bansang Pilipinas. Patunayan nga, maraming nag-iimbita sa kanya at bukod siya maraming nag-iimbita at marami rin gustong mag-invest dito sa atin, sa bansa natin. Na mga leader na galing sa ibang bansa at kinikilala ang kanyang liderato bilang magaling na leader ng bansang Pilipinas. Sir, mensahe niyo po kay President Bongbong Marcos? Pagpatuloy lang niya ang kanyang magandang gawain. Yung mga nasimulan ng tatay niya, nasimulan ng mga Marcos, pagpatuloy lang at maganda naman eh. Wala naman tayo masasabing masamang ginawa ang mga Marcos. Naman mga binibintang nila yun, hindi naman napatunayan yan. Wala naman silang napatunayan na ginawa nga ng mga Marcos yung binibintang sa kanila. Sir, ano po ba yung katangian ng mga Marcoses na talagang ang mga loyalista ay talagang nakadikit po sa kanya? Kasi mga Marcos alam mo naman, mabubuting tao yan eh. Lalo na yung presidente yung si dating Presidente Marcos, parang si Presidente Bongbong na very compassionate yan. Mga matulungin yan eh. Mauwain yan. At saka talagang makatao, maka-Diyos, makabayan. So hanggang saan po yung pagiging loyalista mo, sir? Marcos forever. Sir, mensahe niyo po sa mga Marcos? Basta ipagpatuloy lang at mag-ingat. Ingat lang siya. Pagpatuloy lang niya yung maganda na ginagawa. Sir, ano po ba yung naabutan niyo ng mga magaganda sa kanyang alam mo, siguro kung titignan natin bago si matandang Marcos, alam mo niya, bago naging Pangulo yan naging congressman yan one of the best 1950s bright boys ng Kongreso, bago naging senador, bago naging presidente. At saka maganda yung mga proyekto niya, di ba? Yung San Juanico Bridge, ay nagaling yan. Yung sa tulong ni First Lady, nandiyan yung tawag ito, Heart Center, yung PGH na mga pinagawa niya. Ano pa ba yung mga, itong LRT, sa kanya yan, project niya yan Di ba? Yung mga flyover na yan. Kaya lang, dahil marami pa siyang proyekto na magaganda na hindi natuloy. Dahil, alam mo na, nawala siya noong 1986. Dahil sa kagagawan nito, mga kritiko niya, ng mga taong ang gusto talaga, hindi natin alam kung bakit gusto nilang mawala ang mga Marcos dito sa
sa panunungkulan. Samantala maganda naman ang ginagawa. Pero kasama na yung, hindi naman pwede sabihin na hindi siya gusto ng tao, di ba? Yung mga tao talagang kumakalaban lang sa kanya. Huwag na natin banggitin kung sino man yun. Siguro, open book na yan. Alam natin kung sino yung kalaban niya sa politika. Sir, sa panig mo, sir, agree po ba kayo na magkaroon ng extension si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pwesto bilang isang presidente ng Pilipinas? Kung kinakailangan, siguro, kung pagbibigyan siya ng kung babaguhin natin sa ligang batas, baka sakali, di ba? Na magkaroon ng re-election ng yung presidente, di ba? Yung 6 years niya, baka kung pwede, kung mababa ko. Kasi dati, 4 years lang may re-election tulad sa Amerika, di ba? Sir, bilang isang loyalista po, naniniwala po ba kayo na mabubuwag po ang unity? Siguro, pero si Pangulong Bongbong ayaw niya, di ba? Pero talagang merong naninira, merong talagang gusto na mabuwag. Dahil una siguro, malapit na itong yung mid-year election, di ba? 2021. Nagpiprepara siya para sa 2028. So ano po ang masasabi niyo kay Inday Sara? Inday Sara? Si Inday, dapat siguro si Inday, mag-isip din pag-aralan niya mabuti. Unang-una, maganda naman ang pakikitungan sa kanya ni Presidente Bongbong. So ano pong masasabi natin sa mga naninira, mga loyalista, mga pro-Duterte din, mga supporters ko ng Duterte? Kasi dyan sa mga naninira na siguro yung iba nga dyan, tulad nga nasabi ko kanina, baka yun yung hindi nabigyan ng pwesto, na maaaring gustong manatili sa pwesto at nawala sa pwesto. Kaya siguro ganyan. Kaya sila naninira. Dahil gusto nila manatili sila. Pero pagbigyan naman nila itong mga tao ni Presidente Bongbong, bigyan mo na pagkakataon na sila naman na makapaglikod sa kabayan natin. Isa na lang po, ano po ang masasabi niyo sa mga Duterte supporters? Makapagtulungan na lang kayo. Total, wala naman kayong magagawa na Si Presidente Bongbong na, siya na yung talagang binoto ng nakararaming Pilipino. Talagang siyang gusto. Kaya kung yung sabihin na dahil sa mga Duterte kaya nanalo si Presidente Bongbong, hindi naman. Tingin ko mas marami ang loyalista. Kaya at yan po ang ating manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, maraming salamat po sa kaloob na buhay at sa pagpapahintulot sa akin na makita ang isa pang pinagpalang araw. Mangyaring gawin ang araw na ito sa isang araw ng mga himala. Naway protektahan po ng iyong mga banal na anghel ang aking pamilya, hindi lamang ngayon kundi araw-araw. Mangyaring panatilihing ligtas ang aking mga kaibigan sa iyong pangangalaga. Panginoon, bago ko po simulan ang araw na ito, pinipili kong isuko sa iyo ang lahat ng aking mga plano at mangyaring gawin ang iyong kalooban sa aking buhay. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal ang mas.